mahirap mag-business. Huwag kayong matakot mag-invest sa sarili nyo. The hardest is always the beginning. Pero, the first step doesn't have to be big. Just be brave. Kailangan lang lakasan ng loob, tapangan nyo. Diba? Hindi pwedeng kimi-kimi ka. Welcome to Out of the Oven, where Filipino entrepreneurs share their journey. I'm Grace Parazo, founder of the Bailiwick Academy. You'll hear from our students, instructors, and inspiring guests to help you grow, not just in business, but in real life. Because if they can do it, so can you. Hi Vanessa! Welcome to my podcast. Kamusta ka na? Okay naman, Miss Grace. Maraming salamat po sa pag-invite. Medyo kinakabahan ako pero mas lamang yung excitement. Ayun no, akala mo ikaw lang kinakabahan. Pati ako kinakabahan kasi first episode namin today. Thank you for saying yes, by the way. Tell me, Vanessa, ikaw kilala sa lounge natin na ikaw yung maingay. Ikaw yung nagpapasaya sa amin sa lounge. Kapag ikaw talaga humirit, grabe. Natatawa kami lahat. Pero ano ba talaga yung ginagawa mo ngayon? Pakilala muna ako. I'm Vanessa De Unida, owner ng Chunky Chick Cafe. Located ako sa Manila. 1 year na siya. Yung may physical store, pero nag-start talaga yon way back 2019. Yun. Online lang yon dati. Online lang dati. Tapos ngayon may physical shop Yes. ka na. O, Cafe. O, diba? Yan. Pero prior to that, prior to Chunky Chick, what was your life like before? Nag-start kasi talaga to, grade 6 ako. Inalila ako nung kapatid ko, yung panganay namin. Kasi ang talagang nagluluto sa aming magkakapatid, yung kuya ko, panganay. Tapos sobrang kalat niya magluto. Ako yung tagaligpit, ako yung tagahugas. Inuutusan niya ako, magsaing ka. Hanggang sa, habang nanonood na siya ng basketball sa TV, ako sabi niya, o sige, unahin mo yung bawang, ganyan. Pagka, buksan mo na yan, pag maraming usok, haluin mo. Ganon siya. So, doon nag-start yon. First course ko talaga, Masscom. AB Masscom. Kaya lang hindi kinaya ng brain cells ko eh. Sinipa ako, yun na lang. Sinipa ako doon sa course and then sabi ng mama ko, kasi tamad talaga akong mag-aral. Sabi ng mama ko, kahit na anong 4-year course tapusin mo, yung pinakamadali na kaya mo. Nag-computer secretarial ako. Natapos ko naman siya. 4-year course din yun, tapos ipinasok niya ako sa government. BOI, hindi ko gusto yung environment kasi puro thunders. Puro may, mga senior ba? Siyempre, 21 lang ako noon, ganyan, 2021. So, ang ginawa kong palusot para makatakas ako doon, mag-aaral ulit ako. Siyempre, may pasumpa-sumpa pa ako, matatapusin ko, gagalingan ko na. So, nag-AMA ako sa Makati, AMA Computer College pa noong time na yon. Nag-computer studies ako, another 4-year course. O, diba? So, double degree tayo. Wow! Ganon. Tapos, sabi ko, ayoko nang may backer. Maghahanap ako ng sarili kong trabaho. Ang unang napasukan ko, encoder. Pero dahil marupok ako, konting yaya lang sa akin ng kapatid ko, sama ka ganyan. So, sama naman ako. Hindi na natuloy yung, kumbaga after nung nag-end contract, hindi na ako pumasok ulit or hindi na ako hinire ulit. Dahil nga absent ako ng absent. So, sumandal na lang ako dun sa binibigay ng kapatid ko. Kasi mas malaki yun kaysa sa sinusweldo ko eh. So, parang nung time na yon 280 something lang yung minimum, binibigyan ako ng kapatid ko 500. So, diba, marupok ako sa tawag ng salapi. So, ganyan. So, doon ako sumama. Tapos hanggang sa hindi na ako nagtrabaho. Kaya lang, one time nagkasakit ako. Anong sakit mo nun? Yung sobrang lakas ng period ko, ganyan. As in 3 months. Tapos, nakaramdam ako ng hiya sa nanay ko. Kasi gusto niya akong dalhin sa ospital. Kaya lang naisip ko, wala akong pera. Nung time na yun, 25 years old na ako. So, anong gagawin ko? Pero dahil super close kami nung kapatid ko, hindi ako nahiya sa kanya eh. Hanggang ngayon naman eh. So, sabi ko, dali mo na ako sa ospital. Hindi ko na kaya. So, yun. So, ikakasal pa siya nung time na yun. So, 27 siya, ikakasal siya. Naisip ko, okay lang yan. Bawasan mo yung pangkasal nyo, ganyan. 'Di ba? So, pinagamot niya ako. After nun, habang nasa ospital ako, nagpapagaling ako, sabi ko, magtatrabaho na ako. Doon ako nag-call center. Yan yung parang turning point sa buhay mo. Yes. Talagang merong
merong darating yung point sa buhay mo na marirealize mo kailangan mo ng gumalaw. Hindi pwedeng ang tanda mo, wala ka man lang savings, wala kang health card. Nag-call center ako, 8 taon. Kaya lang, after 8 years, Seneryoso mo na yun, 8 taon na eh. at saka ang ganda ng sweldo ko doon. Siyempre, nung booming yung call center, talagang ang laki ng sweldo. Ang daming benefits, ang daming bonuses. So, ang saya-saya ko. Hanggang sa, ito na naman, kinatok na naman ako ng katam. Ayan. Diba? Kinatok na naman ako ng katam. At saka, parang habang tumatanda ka, kasi ayaw mo na nang inuutusan ka ng iba. So, parang, hindi. Pag alis ko dito, hindi na ako mangangamuhan. Ayoko na nang may nag-uutos sa akin. So, yun. Nag-decision ako mag-business after. So, ayaw mo nang maging forever na empleyado, Yes. ganun. So, nung ayaw mo nang maging empleyado, gusto mo nang maging sarili mong boss, kamusta naman ang buhay ng pagiging entrepreneur? Siyempre, noon, di ba, naiisip ko, nako, pag boss ako, pag nag-business ako, hawak ko yung oras ko. Oo. Hindi pala ganun. So, mas alipin ka pala pagka nagnegosyo ka. Kasi, Miss Grace, parang feeling ko yun yung pinaka-pagod moments ko sa buhay. Tulog ko 2 oras lang. Grabe. Kasi, gigising ako ng 10:00 ng umaga, prepare ko lahat. Ewan ko kasi mula pa noon ang gusto ko laging bagong luto. Okay. Hindi ako nag-i-stock sa chiller, sa freezer. Lagi gusto ko bagong luto. Yung mga sahog ko. Siyempre, may chicken, may mga isaw, may mga tuwalya, ganyan. Gusto ko laging bagong luto nung araw na yon. Tapos magbubukas ako 4:00 ng hapon. Yung nakuha ko pang pwesto, bawal magluto, bawal maghugas. Oo. So, dadalin ko yon luto na. Nasa isang malaking rice cooker. Teka, anong business yan? Yung ginawa? Lugawan. Oh, lugawan. Oo, lugawan. Okay. Nagbukas ako ng lugawan sa Harbor Square, Pasay. So, bakit lugawan yung naisip mo? Kasi 'di ba, ang sarap pakinggan tubong lugaw. So feeling ko kikita ako ng malaki dito. Wala kasi akong idea pa. Hindi naman ako nag-aral noon ng mga business kineso, marketing ganyan. Walang ganon. Basta kung ano lang pumasok sa isip ko, sabi, paggutuhan, lugawan, tubong lugaw yan. Yun ang ginawa ko. Agad-agad, walang plano. Totoo ba na tubong lugaw nga? Totoo. Kaya lang yun nga sobrang pagod kasi ako lahat eh. Ako lahat. Tapos uuwi ako madaling hihintayin ko pa yung mga nagsusumba doon sa Harbor Square kasi mag-aalmusal sila. So start ako 4:00 ng hapon, kinabukasan pa ng 8:00 ang uwi ko ng umaga. Wow. Kaya biyahe, tapos tulog, gising ng 10:00, ganun. Hugas So, pa. ganun ka araw-araw for how Araw-araw. long? Parang 9 months. Hindi kasi natapos yung second contract kasi ginawa ng parking yung lugar. So, lahat kami doon. Actually, mga katabi ko, puro mga tiyanggian. Mga damit, stuffed toys, ganyan. Tapos, sa second floor noon, open siya. Ang paligid niya, puro bar. Okay. So, ikaw lang yung lugawan. Ako lang ang sa lugawan. place na yun. Kaya ang pinagdadasal ko, malasing sana sila. Para bumaba sila sa akin at maglugaw. Ganon. Okay. Diba? Oo, ang galing. So, nakakaubos ka ng isang malaking kaldero Hindi noon. lang isa, nakakatatlo, 4 ako. Wow. Ang technique doon, bawal magluto, bawal maghugas, di ba? Meron na akong dalang malagkit, tapos may konting, hinahaluan ko 1:2. 2 yung malagkit, isa lang yung bigas, para hindi sobrang lagkit. Dala ko noon, may mga sahog ako, may cooler naman ako para sa mga sahog. Siyempre, pag luto na siya, ilalagay ko lang doon pag habang kumukulo yung lugaw ko. Huhugasan ko yung malagkit sa CR, nasa lababo na ng CR. Kasi walang lababo kahit saan. Hugasan ko lang naman. Tapos may dala akong lalagyan ng mineral water na blue. Doon ang gagaling yung sabaw ko. Okay. Pero sabi mo kanina, bawal magluto. Oo. So, rice cooker. Sa rice cooker. Malaking rice cooker, as in Okay. yung ganyan. Oo. Ganoon. Ang galing. Tapos nakakaubos ka ng mga 3 3, hanggang 4. 4. Maghapon yun. Maghapon yun. Magdamag. OMG. Tapos ikaw lang lahat. Yes. Oh my gosh. Hindi ko ma-imagine. Diba? Ganon. Wala pang Grabe. experience noon. First time yun. First time na mag-business ako. Oo. So, bakit food business yung naisip mo? Kasi nasimulan ko na sa bahay. Ako nagluluto Oo. Nung nagtatrabaho na yung kapatid ko, lagi na siyang wala. So ako na.
Yung mga kapatid ko, Ikaw na yung nakatoka. oo, mga bulok magluto. Walang silbi. Walang silbi. Oo. 'Di ba? Yung isang kapatid ko, ang alam lang niyan luto ay pininyahang manok na siya lang ang nasasarapan. Ganyan, 'di ba? Sa balita ko, marami ka pang pinagdaanan, no? So, nagsimula ka lang dyan sa lugawan. Tapos ano pa? Ano pa yung mga iba? After niyan, so nagsara, 'di ba? In-invite ako nung kapatid ko. Mag-canteen ka sa Cebu kasi may construction kami doon, may project kami. So, sabi ko, sige. Paano yung kuryente? Libre lahat. Kuryente, tubig, yung lugar, libre. So, nandun ako sa barracks. Kaso, kaulayaw ko yung mga construction workers na yan, 'di ba? So, kaya, ganon. Yung tinayo kong kantin doon, syempre, pagpapatayo akin. Pati materyales. So, nagpatayo akong kantin para siyang mini pure gold. Wow, mini pure gold. Kasi ultimo cotton buds, pang-ahit, sabong panlaba, meron. Lahat na tininda mo. Kasi Kung nasa ano- barracks ako eh. Doon sila natutulog, doon sila tumitira. So, pag maglalaba, sa akin, di ba? At ang kagandahan nun, pag sweldo, biyernes ang sweldo, ang mga misis nakapila na para manguha. Kasama mga anak, pag sweldo, kakain sila sa akin. ang galing. So, Diba? so ano na yun, deduction na lang doon sa ano Yes, nila? salary deduction, every Saturday ang collection ko. Oh, wow. Napakasarap. Oo. So, ilan yung pinapakain mo nun? Mga 200. Wow. Every day? Every day. Oh my gosh. So, Ano lang naman breakfast, lunch. Yung dinner, nagluluto na sila pag dinner. yun lang naman no? Oo, yun lang, ganyan. Yun lang naman, breakfast, lunch. Oo. Pag may overtime, may kinukuhaan kami siopaw. 8 pesos lang. 8 pesos, ang benta namin 25. Naku, nabuko Okay. na. Di ba? Diba? Pero Ganon. that was years ago. Oo, years No? ago. Before pa ako mag-culinary nun. Oo. So, yun. Tapos, ang isa pang nag-push sa akin, bakit ako nag-culinary? Kasi, yung mga pinaglutuan ko, hinihiram yan. Huwag mo muna hugasan. Doon sila kakain. Talagang sinisimot nila yung kung ano man yung nakadikit doon sa pinaglutuan ko. Taob. Kaya lang may nun, may konting pangit din doon. Kasi nung time na yon hindi ako marunong humawak ng pera. Hindi ako marunong mag-costing. Yan. My gosh! So, As so in. naglugawan ka na, tapos na meron pang kantin sa Cebu nang wala kang alam sa costing. Yes, wala. So, anong ginagawa mo? Ano lang, kung malimbawa, ulam, kunwari ulam, 'di ba, sa kantin. Ulam. Magkano kayang benta nila nito? Kakain ako doon. Pagka kunwari 50 pesos ang ulam, 50 din sa akin. Ganyan. Minsan nga mas mababa pa ng 12. So bababaan ko pa para sa akin sila kumain. Ang mindset ko kasi noon, since wala naman akong inaral tungkol sa pagluluto talaga, marunong lang ako magluto. Pambahay. Feeling ko pinapakain ko mga kapatid ko, nanay ko. So kailangan malinis. Kailangan hindi ako mabetchin. Hindi ako mabetchin ever since the world began yan. So, nakikigaya ka lang. Nakikigaya ng lang ako. So, kakain ka, gayahin mo yung price niya. No, at saka mababa binabase ng ko sa konti. lalagyan ng gotohan. Oo. 55 to. Ganun lang ako. Talagang hindi ko iniisip yan kung kikita ba ako, pero kumikita naman. Kaya lang, ang konti lang nung naipon ko nun. Ang naipon ko, actually, sana hindi mapanood ng nanay ko to. Ang naipon ko lang nun, pampatayo ulit ng kantin sa susunod na branch. Wow, branch na location. Ilang years ka nandun nasa Cebu? 11 months. After 11 months kasi, inofera na naman ako magkantin sa Taguig. So, karga mo ba lahat ng mga gamit mo doon? Yun, doon ako nalungkot. Hindi ko alam kung paano ko iluluwas ng Maynila yung mga gamit. So, iniwan namin doon, pinamigay. Start ulit ako from zero. Ngayon, na-realize ko na pag sa construction ka nagkantin, mauubos ang kutsara, tinidor, mga mangkok, plato, ganyan. So, sabi ko, dahil naging empleyado na ako doon sa construction, pero ang alam nila, hindi akin yung kantin. Kasi parang pangit, di ba? Empleyado ako, parang ganyan. Ginawa ko, sige, wala nang gagamit ng plato, kutsara, tinidor, ganyan. Nakabalot-balot na. Tapos ito pa, may technique dyan. Bilang empleyado na ako, at kapatid ko pa yung boss ko, syempre iba yung tingin nila sa akin, di ba? Mayabang ako nun. Walang kakain sa labas. Dahil pag kayo nagkasakit, hindi kayo ipapagamot ng kumpanya. Dito kayo kakain sa kantin. O, di ba? Ang galing Binraso. yan, So, ganon. Gandang technique yan, ah. O, di ba? Oh, Patawarin nyo na ako. Pero
syempre, concern lang rin naman yung company sa mga employees Yes. nila, di ba? So, they want to keep it clean. Yes, yes, Oo. So, tapos yung other side nun, ayun, dapat kumain talaga kayo dito. Brasuhan na to. Yes. Okay. So, after nung, itong sa Taguig, Mhm. na kantin mo, ilang months naman yun or 2 years. Oh, wow, ang tagal. 2 years. Kaya talagang doon na Grabe. ako nakaipon. Ikaw lang rin ba? Yung nung sa Taguig nyo? Or sa Cebu? Yung sa Cebu, may kasama ko yung jowa ko. Magluluto ako ng isang ulam, let's say, chicken pork adobo. Tapos pakukuluin na lang niya yan ng alas 5 ng umaga. Tapos siya na yung maglalaga ng itlog or prito ng itlog, siya magsasangag, ganon. Okay. Yung So, may prito-prito kasama siya ka na yun, na? oo. Okay. Akala ko ikaw pa rin yung lahat. Pero ang hugas ako, hindi ako nagpapahugas sa iba ng mga plato, baso. At yun ang, siguro yun ang, ano bang tawag doon? Yun ang, Musika. oo, pagdating sa ganyan, ayoko na, kahit na construction worker yung gagamit ng baso, ayoko ng malansa. May ganun sa mga ibang karinderya, di ba? So, pero yung mga pamamalengke, ikaw Ay, pa rin? Ako. Ikaw pa rin talaga. Mm-mm. My gosh. So, dalawa na kayo ng pagdating doon sa kantin. Tapos yung lumipat ka dito sa Taguig, kayong dalawa pa Hindi, rin ako dito? na lang. Ikaw na lang? Oo, ako na lang. Kasi Oo. nagbabarko yun eh. Okay. So, pero alam mo, Miss Grace, kahit na may kasama ako, talagang ang gusto ko ako mamimili. Gusto ko alam ko yung presyo, gusto kong makapili, gusto kong makita kung ano itsura bago ko bilhin. Ganon eh, ganon ako. Super hands-on ka pala. Super. So, ayaw mo siyang i-delegate sa iba kasi medyo OC ka nga, no? Oo, may pagkaganon din naman ako. And also, I'm sure makaka-relate yung ibang tao rin doon sa pagka-OC na ganyan. May trust issues ka rin kapag sa iba. Super. Oo. Kasi iba yung Hanggang malasakit ngayon. eh. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Iba yung malasakit, Miss Grace. Yung ibibigay mong malasakit dun sa negosyo mo. Especially kung pinaghirapan mo. Parang ako, ang takot ko kasi, baka hindi mo alagaan. Diba? Yung pinaghirapan ko, baka mawala lang dahil sa'yo. Masakal pa kita, parang ganyan. Diba? Ganon. Magkakapatayan pala tayo dito. Diba? Ay, may one time, Miss Grace, may umorder sa akin na isang kumpanya. 250 chocolate cakes na nasa tin can. Ultimo yung paghuhugas ng pinaggamitan ko ako. Sabi ng mama ko, ipahugas mo na yan. Hindi, ma, ako na, hayaan nyo yan dyan. Papahinga lang ako saglit, hugasan ko yan. Ayoko nang huhugasan niya, tapos hindi maayos. Paggising ko ng umaga para magsimula mag-bake ulit, makikita ko ang dulas pa, may butter pa, may tsokolate pa. Ayokong bago ko magsimulang gumawa, inis ako Yeah. o mainit ang ulo ko, ganyan. Ayoko nun. So, mas gusto kong pahinga lang ang konti, hugasan ko na yan, siguradong malinis. Paggising ko ng umaga, diretso trabaho. Okay. So, Ganun. kaysa naman ma-stress ka Yes. sa umaga pa lang, ayan, mabuti nang ikaw yung gumawa. Pero, eventually, you know naman na dapat mong i-delegate. Yes. Sa totoo lang, Miss Grace, sa TBA ko narinig to, Hindi lalaki ang business mo pag sinolo mo lahat ng trabaho. And that is something that you need to work on din, no? Eventually. Darating rin yung time na makakapag-let go ka na rin. Diba? Sana yung first successful product mo. Ensaymada. Nag-bake ako ng ensaymada, hindi para ibenta. Pinakita ko lang kung gaano siya kalambot. Tapos may umorder. Pinost ko sa IG. Pinost ko, ganyan. Pag order niya, marami agad. 12 dozens ng ensaymada, 12 din ng cheese rolls. Eh, isang dough lang naman yun, diba? Isang dough lang. Diba? Ang saya-saya. Nawindang ka ba? Yung Oo, paggawa? Diyos ko, feeling ko yun ang Kamusta? pinaka naging struggle ko sa buhay. Kasi ang oven ko noon ay isang La Germania na single tray. So, nakailang salang ka Diba? nun? My gosh. Tapos, wala din akong diskarte noon. Oo. Pero noong time na yun, graduate na ako ng culinary. Wala akong diskarte. Bakit? Ang ginawa ko, lahat ng ensaymada na natapos i-bake, pa isa-isang tray, syempre. Ganyan. Inilagay ko ngayon sa isang box. Bago naman yung box, malaki. Syempre, sobrang lambot niya. So, napipina yung ilalim. Plus, wala akong cooling rack. So, warm pa yung ensaymada. Pinaglalagay ko na yung pagbukas ko,
may moist. Pawis na pawis yung takip ng box. Sabi Kamusta ko, naman? Happy naman ba yung ang customer? kagandahan nun, yung pinagbentahan ko nung unang bulk order, ibinili ko ng oven. Wala rin nga costing yun, ah. Oh, talaga. Di ba, nakabili ako ng oven? Ang galing. Diba? Yan ang mga patay-bahala diskarte. So, nakabili ako ng oven, 4-tray oven na yon. Pero di gas. Buti hindi mo naisipan na ipanglabas, nire-invest mo Mm-mm. talaga doon sa sa oven. Kasi nag-anticipate na ako na unang customer ko, bulk order. In-anticipate ko ng maraming bulk orders na darating. Ganon na eh. So, syempre, believe din tayo sa sarili natin, di ba? Hindi pwede kasing hindi ka bumilib sa sarili mo. Believe na hindi naman mayabang, pero yun yung magpupush sa'yo na kaya mo. Pero Miss Grace, eto na, aaminin ko ng katotohanan, feeling ko hindi naging masaya yung customer. Kahit ako ang bumili, no, nakita ko, pipina yung ibang tinapay, hindi magiging masaya yun. So, ang ginawa ko, enroll na ako ng Ensaymada. So, before pa dumating yung PBA sa buhay ko, nakailang enroll na ako. Hindi ko na sasabihin kung kanino ako, kasi iba sikat di ba? Ngayon, nakilala ko ang TBA. Eto na. Ang unang nakita kong produkto ng TBA, salted caramel ni Chef Bam. Nako, syempre, sikat ang Estrel. Diba? Eto na yon, This is it, pansit. Yun ang first love ko sa TBA. Amoy sosyal, lasang sosyal, lasang pangmayaman ba. Lodi ko pa si Chef Bam. Hanggang sa nakita ko ang ensaymada ni Chef Joey Prats. Eto na, edi enroll ako, excited ako. Alam mo, habang pinapanood ko, totoo to gusto ko nang gayahin habang pinapanood ko. Gabing-gabi. Sana may umorder sa akin, itong gagawin ko. Sana may umorder, ganon. Ganon na yung nasa isip ko. Tapos medyo, parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan yung feeling. Alam ko kasing ito na eh. Ito na yung ensaymadang pwede kong ipagmayabang. Parang ganon. Malambot yung ensaymada ko, pero alam mo kasing may hinahanap kang iba. Alam kong hindi ito yung pangdiinan. Yun na yung ginamit kong recipe. So, kamusta naman na satisfy ka naman doon sa output mo? Ito yung ito Miss Grace, yung batayan ko. Kung masarap o hindi, pag natuwa ang nanay ko. Talaga. Oo, pag natuwa siya, kasi pihi ka ng mama ko eh. Hindi siya basta masasarapan. Yung mommy mo ba yung nagluluto sa inyo before? Yes, siya yung unang-una. Magaling siya magluto. Nung bata ako, pag nagluto siya ng dinuguan, kunwari, ganyan, yung kapitbahay namin, papalitan nyo ng isang piling na saging. Parang barter, di ba? Hindi pa uso yung bayad-bayad. Bata ako, hindi pa ako nag-aaral, ganun. So ngayon, yung taste tester mo talaga yung mommy mo? Sa totoo lang, minsan ayoko ipatikim sa kanya kasi mas marami siyang okray kaysa sa approve. Ganyan. Sa akin, okay na the best na yan. Pero siya, masyado matamis. Kaya masyado kong maingat sa sweetness ng ginagawa ko. So, pumasa sa kanya? Pumasa sa kanya ang Yung lambot. ensaymada. Ang masaklap nito, Miss Grace, imbis na pambenta, halimbawa, order na yung ginawa ko, patikim natin kay Lina, yung sa kaibigan. Pengi ako ng 2, bibigay ko. Ganon. So, magagawa na naman ba ako? Wala kang magagawa. Baka palayasin ako eh. No choice. Di ba? Ibigay na lang ang hilig. Parang ganon. Kesa magtalo kami. So, Correct. gawa ulit ako. So, naging, pamigay sa mga friends ni Doon mother. nagsimula yung pag nag-bake ako, kailangan may buffer. Ma-order yan. May extra ako dito. Ito yung pamigay natin. Baka naman pwedeng may extra ka rin para sa akin. Ay, nako. Pwedeng-pwede naman. Why not coconut, diba? Kapag gagawa ka ulit, tawagan mo lang ako, di ba? May isa ko ipapatikim sa'yo. okay. Pero saka na. Saka na natin sige. pag... Sige, saka na yun. diba? Yung time na yun, nung sa ensaymada, chunky chick ka na ba nun? Yes, chunky chick na. Sa totoo lang, Miss Grace, hindi yan ang gusto kong pangalan. Ang gusto ko sanang pangalan ay, pagkatulad ng Densios, diba? Jerry's. Gusto ko yung mga pangalan. Ikaw, Vanessa. Naku, meron. Diba? Meron. Meron na. Okay. Pati yung pangalan ng nanay ko, lolo ko, lola ko, lahat meron. Ay, kesa naman magpabalik-balik ako sa DTI. Ganyan. Ang pinagpipilian ko, sticky fingers at saka chunky chick.
naisip ko parang mas bagay sa akin yung chunky chick. Bakit kaya? Hey, if you're feeling inspired by this episode and you're thinking, maybe I can do this too, I've got something for you. We have free baking and cooking classes waiting for you right now at the Bailiwick Academy. They're a great way to get started, explore, and build your skills. And the best part? When you sign up, we'll give you a 500 peso bonus voucher you can use on any of our paid online classes. So if you're ready to take that next step, just click the link below, create your free account, and start learning today. Hope to see you inside. Now let's go back to the video. Kasi chick ako eh. Wow! Diba? Di ba sabi sa inyo, walang pupuri sa inyo kundi sarili nyo. Purihin nyo na ng purihin. Ganon. O yun. So feeling ko ako yun, bagay sa akin yun. Kaya yun na lang. Okay, that was year 2019. 19. Pero yung ano ko yung signage ko 2020, di ba? Mali pa, hayaan nyo na. Tao lang, di ba? Ganon. Oo, so online ka pa lang noon. Online. Nung time na yon 2019. Tapos nag-start ka lang na mag-post, and then, ayan na. Sa totoo lang, ang habol ko lang naman kaya ako nag-culinary, yung diploma. Kasi iba yun eh. Pag may diploma ka, hindi ka kung saan-saan lang nag-enroll, di ba? O kung saan-saan lang nag-aral. Bentahe yun. Magkakaroon ng kumpiyansa yung mga customers sa'yo. Correct. Ganon. Hindi nila alam na pag nag-aral ka ng ganon, ang pag-aaralan nyo lang naman ay foundation. Di ba? Yes. Fundamentals. Oo. Basics. Yeah. Kaya, ang motto ko talaga, never stop learning eh. Kailangan, aral ka ng aral. Kasi halimbawa, nag-graduate ako ng computer studies. Computer science yun sa iba. Diba? Kung hindi mo yun papracticein at doon ka lang magfo-focus, taon-taon may gagraduate. Taon-taon merong mas mabusisi sa computer, sa programming. Mapag-iiwanan ka. Diba? So, ganun din dito sa baking, sa cooking. Kailangan, hindi pwedeng ang adobo mo, toyo, suka, laurel, ganun lang, hindi paminta, hindi pwedeng ganun. Kasi yung iba naglalagay na ng liver spread. Yung iba nga, biniblender pa yung liver, chicken liver, diba? Ganun yung ibang diskarte. Iba-ibang techniques talaga. So, yun ba yung reason kung bakit nag-enroll ka pa rin sa amin despite na nag-culinary ka? Yes. Every time na may ilo-launch kayong bagong class, ano kaya to? Ayaw pang sabihin, nakakainis. Sorry naman. Eto, sa totoo lang, minsan chinachat ko si Miss Eileen, si Miss Steph. Miss Steph, magkano yan? Ano yan? Sasabihin niya, secret muna, para makapag-prepare ako sa GCash. Adi sasabihin na, ganun ang diskarte ko. Diba? Para malaman ko kung ako, ang batayan ko na lang ngayon, una, magagamit ko ba to sa cafe ko? Pangalawa, yung pakiramdam ko na, pag na-excite ako, gusto ko yun. Hindi ako masyadong gumagamit ng isip. mas binibigyan ko ng pansin yung nararamdaman ko. Yun, diba? Kasi alam mo, Kung Miss ano yung Grace, nasa puso. yes, kung ano yung, pagka ako may nakita, tatalikuran ko yan. Pag hindi nawala sa isip ko, hindi, babalikan kita. Kahit ano mangyari, babalikan kita. Ganon. Ganon ako, Miss Grace. Hindi ako masyadong nag-iisip ng ganon. That's what I like about you rin, no? You're seeing things in a positive way. Tatanong nga kita kanina nung bago tayo nandito sa show, no? Ano ba yung biggest obstacle na naranasan mo sa business? Napaisip ako bigla, Miss Grace. Kasi, parang wala. Pero dahil yan ang tanong mo, di ba? Yan ang tanong mo, gagawa natin ng obstacle. O Wow. sige. O sige, gawa na natin ng obstacle. Ano nga ba? Hindi kasi pagka kaya mong pagtawanan yung sarili mo, pag mahilig, mas gusto mong tumawa kaysa mamroblema, hindi mo mararamdaman talaga yung obstacle. Kasi wala akong reklamo factor eh. Pagka pagod ako, lalo na kung ang pagod ko ay nanggaling sa pagbe-bake kasi order yan, hindi ka makakarinig ng reklamo sa akin. Pag nakita ko yung lababo ko na ang daming kalat, hindi pa ako tapos. Yun ang nasa isip ko, hindi pa ako tapos. Ang galing. Saan mo nakuha yung ganyang mindset? Yung mommy mo ba, ganun din? Or Hindi. you got it somewhere? Hindi. Sa totoo lang, yung mama ko, hindi niya gusto yung tawa ko ng tawa.
perfect example kasi nung 250 chocolate cakes yung ginawa ko. Hindi ka pa tapos. Baka pagod ka, pahinga ka muna. Ganyan siya. Ayoko nang ginaganon ako. Parang ako muna, alis ka muna ma. Hayaan mo muna ako. Tatapusin ko yan. Kaya ko yan. Minsan, pagka tinanong niya ako, tatawa ako ng malakas. Nagtataka siya, bakit sa pagod mo nagagawa mo pang tumawa ng malakas? Bakit nga ba? Hindi ko alam, baka may sira ako. Hindi ko alam sa totohanan. Talaga? Oo. Kasi, syempre, lahat ng mga nangyayari sa atin ngayon ay dahil doon sa mga past experiences natin, no? Diba? Simula nung bata tayo, hanggang sa Kasi, ngayon. Miss Grace, kung didibdibin kasi natin lahat ng dadaan na hirap sa buhay, imposibleng walang dumaan na hirap sa akin. Pero, mas gusto ko kasi laging tignan yung positive side. Walang maitutulong sa akin yung malulugmok ako, malulungkot ako, iiyak ako. Yeah, correct. Ang lalaki lang ang iniiyakan ko. Medyo marupok Jowa. ka Oo, sa jowa side lang. na yun. Ganon. So, ganon. Medyo marupok. Alam niyo, hindi ako masyado nagfo-focus sa negative, sa problema. Walang bagay na madali sa mundo. Lahat yan, kung gusto mong ma-reach yung goal mo, dadaan ka sa hirap, pero titignan mo ba yung hirap? Kasi pag nakita mo yung hirap, hindi mo nagagawin eh. Ang Di ba? galing. Ang galing. Hindi mo nasusubukan man lang yan, mahirap eh. Oo, kasi yung sa iba, syempre, yung sa hugasin pa lang, Diyos ko, 'di ba? Ikaw na yung nagluto, nagbenta, nag-deliver, ganyan. Tapos pagbalik mo, ang dami mo pang hugasin. Oh my gosh, ang sakit talaga sa ulo na isipin na pag-uwi mo, madami pang hugasin, nakaka-stress, 'di ba? So Yes. ikaw, okay lang. Okay lang, Miss Grace, mayroon pa. Nag-supply pa ako ng pack lunch sa isang building ng bangko. Ako din yun. Kinailangan kong magjowa para may tagabuhat ako. Wow, ang ganda mo, girl! So, kumuha ka ng jowa para may tagabuhat. Oo, at pinili ko yung, syempre, malaki yung katawan. Na malaki-laki, di ba? Ayun, Ganon. strategic. Syempre, kasi kaya ko bang magbuhat ng isang box na nandun lahat? Oo. Oo nga pala, nagbenta ka Yes. pa ng pack Oo. lunch sa Makati. Makati. Usually, pag nasa isang opisina ang tao at nakita nilang nagbebenta ka ng kanin at ulam dyan, hindi masyadong mataas ang tingin sa'yo eh. Diba? Ganon, real talk yan, sa katotohanan ng buhay yan. Pag nakita nilang nagtitinda ka, ganyan. Actually, nahihiya yung jowa ko noon kasi maarte siya. Diba? Ako nga nung nagnenegosyo, hindi umaarte, ikaw pang, diba? Parang ganon. Pero, ang mindset ko noon, minimum ang sweldo niyan. Pag naubos natin to, mas malaki kinita natin sa isang araw kaysa sa kanila. Ganon ang mindset ko. So, walang dapat ikahiya. Hindi ka naman nanloloko. Diba? Hindi ka naman nandadaya. So, walang nakakahiya doon. Sila, naka-formal na damit. Tayo, t-shirt and short. Mas Diba? malaki kita natin. Yes. Diba? Correct. Ganon. Kasi, Miss Grace, sa mga dyan, sa mga aspiring entrepreneurs dyan, no? Walang madali sa pagnenegosyo. Wala ding masaya sa pagnenegosyo. Nasa sa inyo yan. Kung paano nyo tatanggapin yung hirap, kailangan kaya nyong tignan lagi yung positive. Kasi, magsisimula ka, una, isipin mo yung mga documents. Permit, sanitary permit. Hindi ka magtatapos sa business permit lang, may sanitary permit. Diba? Sa barangay lang, pahirapan ka pa eh. Diba? Magpapa-importante pa yung mga yan. Mamaya na lang, o bukas na lang. Ngayon, ano pa? Plano ng menu. Anong menung gagawin mo? Anong ibebenta mo? Construction pa ng lugar. Ang pinakamasaklap niyan, renta. Kaya, mas pinili ko hindi magrenta. Ginagawa ko na lang dahilan yung nanay ko eh. Walang kasama mama ko. Para hindi na ako magrenta, di ba? Ganon. Kumaga, para ang dami po talagang iisipin at lalo na yung pagkakagastusan. So, kailangan, hindi ka lang handa sa physical, sa mental, kailangan financial. Ready ka. Hindi pwedeng ganito lang kasi, well, hindi ko naman sinasabing kailangan malaki yung puhunan nyo.
'Di ba? Pero at least, meron kang huhugutin. Kasi hindi naman, pag nagbukas ka ng negosyo, kailangan, ang stocks mo pang ano lang, pang 1 linggo, 1 buwan, 2 buwan. Hindi. 'Di ba? At least meron kang 6 months nga, parang nakakatakot pa eh. 'Di ba? Dapat Kailangan, mga ilang years ba? oo, years kayo? naman, 'di ba? Para kahit na 1 taong walang bumili sa'yo, hindi ka mapapagod gumawa. Alam niyo kung paano mindset diyan? Ako nung nagsisimula, kasi nung nag-start ako magkaroon ng physical store, hindi naman agad may bumili kasi nasa residential area ako eh. Paano ka nga pala ng kasi dati online ka, Online, diba? yes. What made you decide na magkaroon ng physical store? Pangarap ko yun, Miss Grace. Gusto ko nang nakikitang may kumakain na customer sa lugar ko. Kasi pag nag-dine in sila, kita mo agad yung reaction eh. Kaysa yung online, hinuhulaan ko na lang pag ito bumili ulit na sarapan. Pag ito hindi bumili, ligwak. 'Di ba? Parang ganon. Pero on the spot, makikita mo yung reaction ng customer mo kung nagustuhan o hindi. At yun yung gusto ko. Yung makita yung smile Yes. nila after eating yung Diba? mo. Minsan makapapa-comment pa yan, ang sarap nga. Diba? Oo. O, ang sarap sa feeling. Hindi pa busog yung bulsa ko, pero yung kaloob-looban ko, ang saya na. Busog na. Kasi narinig mo yung gusto mong marinig. And that's what you do sa Chunky Chick, no? Yung mga customers ninyo pumupunta sa inyo para makapag-unwind. Yes, nako. O, lalo na, hindi sila pupunta bago umalis. Bago pumasok sa trabaho. Pag uwi nila, dadaan sila sa akin. Tapos yung iba, pasalubong na rin nila Pasalubong. sa kids. No? Alam mo, gustong-gusto ko yung, halimbawa yung customer, pag pumasok, alam mong galing sa trabaho, naka-uniforme. Tapos upo, ay salamat, nandito na ako. Ang sarap, hindi pa bumibili yun Pero yung experience nila, mga kaibigan, maliit lang yung cafe ko. Pero, cute naman siya. Tsaka naka-aircon. Yes, naka-aircon. 'Di ba? Isa 'yun sa ano ko panlaban ko. Panlaban, 'di ba? Maganda-ganda yung pwesto, cute, malinis. Yan ang importante, malinis. Tapos itong mga to, galing trabaho, pagpasok, ang lamig, di ba? Tapos nun, Sasalampak sila dun sa upuan, tapos ay salamat, nandito na ako. Alam mo, parang yun na yung main destination. 'Di ba? Ang sarap ng feeling. Tapos, ano meron? oo. Gano'n na sila. So, meron ka ng regular customers niyan na Marami. bago sila umuwi. Tapos yung iba pasalubong na nila sa mga kids nila. So, nagiging parte ka na ng buhay nila everyday. Yun ang masarap, yun ang masaya. This is a space for them para makapag-relax muna bago umuwi. How did the Bailey Week Academy specifically help you na mag-grow dyan sa business mo? Sa totoo lang, Miss Grace, mas gusto kong bigyan ng pansin yung mga empowering kineso mo. Kineso. Kasi pag nagsalita ka, 'di ba usually pagka la-live kayo sa Facebook ganyan, nanonood ako. Kahit may ginagawa ako, nanonood ako. After kung may in-interview ka man, ganyan, bagong class na ilo-launch, meron kang sinasabi sa dulo na nakaka-empower. 'Di ba? Nakakaganda ng parang sige na nga, ito na nga lang din mindset ko. Parang ganon. Ang ganda naman nun. Parang hindi ko maintindihan kung napupush ba ako lalo o nadadagdagan yung mga nasa isip ko na gusto kong gawin. Minsan kasalanan mo din, Miss Grace, hindi ako makafocus kung ano ba talaga ibebenta ko. Sa dami na nang in-enroll ko sa TBA, parang lahat yun gusto ko ibenta. Pero alam naman natin na hindi pwedeng lahat. Kailangan mo lang mamili. Sorry naman. Pero- Nako-confuse kayo. Kasi naman, ang dami-dami yung request. My gosh. Sa totoo. Diba? Kaya yan, kailangan rin pagbigyan yung ibang mga request ng mga students natin. And we always listen do sa mga students namin. Na para kayong umu-order lang sa restaurant Miss Grace, meron kayong ganito. Sana meron ganito. Mga ganyan. So, Ganyan. kami naman gawa ng gawa. Kaya nagkakalituhan na kami. 'Di ba? Pero ang sarap din kasi ng ang dami mong alam na gawin. 'Di ba? Napaka-flexible ng pwedeng orderin sa iyo. 'Di ba? Kung Yes, wala man sa correct. cafe, pwede mong orderin 'yan sa akin. Oo. Kaya kong gawin 'yan. Yes. 'Di ba? Parang ganoon.
Parang yung ibang students rin natin, no, na ganun yung sinasabi, wala pa sila nung class na yon. Pero pag may nagtanong sa kanila, meron ba kayong ganito? Meron po. Diba? At saka estudyante na yung mga sumasagot sa inquiries ng mga, siguro ngayon lang nila nakita sa Facebook ang TBA, magtatanong. Kasi kung alam na nilang TBA, hindi na magtatanong yan. Magbabrowse na lang yan dun sa page, di ba? Pero pag may nagtanong, makita mo yung mga classmates ko talagang sumasagot, di ba? Nakakatuwa kasi ang ganda rin nung nabuong community. Walang mayabang, lahat. Karamihan may sinabi. Hindi naman, baka nga lahat may sinabi, di ba? Kumbaga may sinasabi sa buhay, pero wala kang makikitang may ere. Di ba? Si Miss Marilo nga, binigay pa sa akin yung napanalunan niya sa raffle. Buti na lang nasa ibang bansa ka. Di ba? Buti na lang. Naalala ko yun. So, at saka hindi lang, ang mga estudyante ng TBA, hindi lang dito sa Pilipinas, marami sa ibang bansa. Yes. O, di ba? Ganon po kabongga ang TBA. Marami sa kanila na tahimik lang rin. Pero, nandyan pala sila sa background. So, kahit na hindi ka pala nagko-comment sa live stream namin, nanonood ka. Yes. So, may effect naman pala yung mga kineso ko. Yes. Hindi, Miss Grace, syempre, di ba, ang ingay ko sa lounge. Ayoko naman na every time na magla-live ka, pangalan ko na lang lagi yung nakabalandra doon. Ang kinokomentan ko lang, pag halimbawa si Sir Rodney. Yan. Si Sir Rodney. Hello, Sir Rodney. Mo, binati pa. Kasi lagi kong iniistorbo yan. Pagka may tanong ako. Wala naman kami ibang topic kundi burger eh. Kasi may klase siyang burger, di ba? Hindi kaya niya naiisip, bakit kaya palaging burger ang tanong nito sa akin? Palagay ko, eksena na lang yan. Charot. So baka naman yun na yung reason mo para lang makausap si Sir Rodney. Yun na nga, hindi ko nga alam kung napapansin niya yun. Hindi, charot lang Sir Rodney. Diba? Pero nandiyan naman lagi yung mga instructors natin to help our students. Isa pa yan sa maganda. Isang chat mo magre-reply. Diba? Isang tanong mo, Diyos ko, hindi mo magagawa yan sa iba. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang dami ko na-try. Ang dami ko na na-enroll na online. Face-to-face, online. Pero after ng class, wala na. Goodbye na. At least sa TBA, di ba, may tanong ka. Kahit na 2022 mo pa in-enroll yung class na yan at nagtanong ka, magre-reply. Di ba? Katuwa. So, if you can give one advice na sa mga viewers natin ngayon, ano yun? Mahirap mag-business. Di ba? Mahirap. So, dinidiscourage ko. Hindi, Akala ko seryoso na tayo dito. Hindi, So, mahirap mag-business. Marami kang aasikasuhin. Kailangan mo ng pera. Diba? Kailangan malakas ang kutob mo. Katulad ko, ako kutob lang ako eh. Pero, huwag kayong matakot mag-invest sa sarili nyo. Sabi nga, the hardest is always the beginning. Pero, the first step doesn't have to be big. Just be brave. Diba? Kailangan lang lakasan ng loob, tapangan nyo. Diba? Hindi pwedeng kimi-kimi ka. Right. Ang galing. Ang ganda. So, can you tell us naman kung how to contact you? What's the best way to contact you? Invite mo naman sila sa cafe mo. Ayan, sige po. Yung mga nasa Maynila dyan, ako po ay located sa San Andres, Manila. Makokontakt ninyo ang Chunky Chick Cafe. Pwede sa Facebook, pwede rin sa mobile, 0917-159-2018. Ulitin ko, 15... Ay, mali. Ulit ko pa, mali naman. Ano ba yan? Sige na, mapapanood. Ulitin nyo na lang, i-rewind nyo na lang para malaman nyo. Ayun lang. That's it for today's episode of Out of the Oven. I hope you found inspiration in our guest story and pick up something you can apply to your own food journey. At the Bailiwick Academy, we believe that passion, when nurtured, can become a source of confidence, income, and freedom. And if our guests did it, you can too. If you enjoyed this episode, don't forget to follow us on Spotify and leave a rating. Subscribe on YouTube, give it a thumbs up, and hit that bell. Follow us on Facebook for behind the scenes and bonus content. And if you're ready to start your own journey in the kitchen,
visit www.thebailyweekacademy.com and explore our wide range of online classes. Until next time, keep baking, keep believing, and remember, great things happen when you step out of the oven.